So, good day mga kahimas. Siyempre, kamusta ho kayo? Meron tayong Honda Mobilo 2016 model, engine wash tutorial. Ayan. Siyempre, mga dapat ingatan sa 2016 Honda Mobilo, ang kanyang computer box. Ito po siya. Ayan, ang kanyang computer box. Okay, depende po yan sa mga sasakyan. Meron sasakyan po na ang kanyang computer box or ECU ay nasa loob ng sasakyan. So ito po ay nasa labas or nasa loob ng makina. Okay? At syempre, ang kanyang inner intake filter hose. Yan, takpan nyo rin ng plastic. Iwasan nyo pasukin ng tubig. Okay? Syempre, kailangan takpan nyo rin ng plastic ang kanyang computer box hanggang ibaba. At huwag nyo tutukan ng pressure water. Okay? So yun mga kahimas, ay meron ako mga engine wash na hindi ko tinatakpan yung kanyang ABS. Okay? So bali ito si Mobilo at yung may-ari ay nag-request na baka pwede pakitakpan yung kanyang ABS. So depende po yan, no? Merong mga minsan ay inaabot sa kanila yung pagkasira ng ABS, kaya kinakabahan na kapag nabasa ay hindi na gagana. So sundin na natin si owner kasi sabi niya kasi baka pwede pakitakpan yung ABS. So sundin lang natin sa request niya. Okay? Pero katulad ng mga sabi ko kanina, ng mga nakarang mga upload, yan Ford Raptor, Everest, Montero, Ranger, Honda Jazz, Nissan Juke ay hindi ako nagtatakip ng ABS. So binabasa ko rin po yung ABS kapag ako nag-engine wash, pero dahil po ito ay request ni owner, tatakpan natin ng plastic. Mamaya gagamit tayo ng aluminum cleaner. Yan, para dyan sa aluminum. Okay, ma-aluminum na yan. Gagamit tayo mamaya. Meron po niyan sa online, aluminum cleaner. At gagamit din tayo ng degreaser syempre sa lahat ng panel, engine degreaser. At mag-aalis tayo ng positive at negative para walang connection talaga, or walang kuryente yung ating sasagawang engine wash, diba? Walang connection. At iwasan po ninyo na maputol ang kanyang mga cable harness or mahugot yung kanyang mga terminal socket sensor. Lahat po, lahat. Lalo kapag kayo nagasabon, iwasan niyo na maputol, syempre. Okay? Ayan. Syempre kasama rin yung hood. Kapag sinabing engine wash, kasama rin yan. Ayan, gagamit tayo mamaya ng apron para yung ating belt or yung mga susi ay hindi tumama sa kanyang headlight, top coat or mga chrome, upang hindi mag-cause ng deep scratches. So hindi lang makina ang ating iingatan, yung kanyang panlabas din. Okay? Para matuwa si client. Dahil baka makagasgas ang metal na bagay katulad ng susi or belt. Ayan. So optional mga kahimas, kapag mayroong mga tagasan lang is katulad nyan, pwede kayong gumamit ng kerosene or WD-40. Yan. Then babaran nyo muna bago nyo spray ng pressure water. Then make sure na after ninyo magsabon ay mablower ninyo ng maayos. Lahat ng mga terminal socket sensor ay kailangan nyo mablower ng maayos bago nyo paandarin. So yan, para sa mga baguhang viewers dyan, ay maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial. Para sa mga beginner, sa mga DIY, sa mga car owner na gusto mag DIY, engine wash, or sa mga baguhang car wash boy na gusto matuto mag engine wash, bisitahin mo ang aking YouTube channel. Malamang marami kang matututunan sa aking mga tutorial ng engine wash. Sari-saring unit po, marami ako sa aking channel. Okay? So paandar muna natin yung sasakyan bago tayo mag-alis ng negative, ng positive tsaka ng negative. Bago tayo magsawa ng pag-engine wash,
paandarin muna natin, make sure na walang check engine. Okay? Paandarin muna natin, syempre. Ayan. Automatic transmission. Make sure na naka-parking yung kanyang cambio. Okay? Gear. Siyan natin. Ayan. So normal po yan. So ayan mga kahimas. Bago tayo magsagawa ng pag-engine wash, ayan, naka-video. Okay? Kailangan ganyan din ang kalabasan after ninyo mag-engine wash. Okay, mas pinapakita ko yung gauge para magkaroon kayo ng idea lalo sa mga baguhan. If in case na bago kayo magsagawa ng engine wash para sa mga baguhang car wash boy, bago kayo magsagawa ng pag-engine wash, check niyo muna yung kanyang gauge, paandarin niyo muna, then video niyo. Baka mamaya ay hindi niyo alam na nagsagawa kayo ng engine wash, talaga pala siya may check engine na, so kawawa kayo. Meron po kasi mga tao na hahanap damay. Sinasabi ko po yung bilang experience, dahil experience ko. Then yun, after nyo mag-engine wash, make sure na blower nyo na maayos lahat ng mga terminal socket sensor, and double check nyo, baka may naputol. Okay? Based on my experience, naputulan na po ako nyan. Sensor po ng cable, sensor po ng alternator, naputulan po ako. Pero okay na po siya. Okay na po. Nahanap po ko saan. Okay? Kaya maging maingat lamang po at double check lagi yung ating gagawin. Siyempre sa gauge din, di ba? After natin mag-engine wash, doon natin makikita kung mayroon check engine o wala. At yun, ipagbigay alam niyo sa may-ari bago kayo magsagawa ng pag-engine wash. Kung sakali mayroon check engine, ipagbigay alam niyo sa may-ari. Baka meron talagang check engine bago kayo magsagawa ng pag-engine wash. Pinakamainam, alam din ng may-ari, di ba? Para iwas damay. Yung konting idea lang para sa inyo bilang may experience na ako. Syempre para sa mga baguhan, share ko to, di ba? At para sa mga baguhan ay maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial. Para sa mga baguhan ay yung mapagtanong kayo. Then if in case naman na after nyo mag-engine wash, talagang kasalanan nyo, meron talagang lumabas na check engine, pero nakasalpak naman yung mga terminal socket, na blower nyo naman, wala naman putol lahat ng mga terminal socket. Pinakamainam ay tumawag kayo ng mekaniko, yung mekaniko na merong scanner, para malaman kaagad ng scanner kung saan nagkaroon ng check engine. Kasi po mahirap po kumuha ng mekaniko na walang scanner. Okay? Dahil mahirap po hulaan ang makina kung saan nagsimula ang check engine. So ayan mga kaimas, patayin na natin. Okay, wala siyang check engine. Ayan na natin. So mag-aalis tayo ng ang negative tsaka ng positive ng battery para wala talaga siyang kuryente. Then yung kanyang computer box ay ating tatakpan ng plastic hanggang ilalim. Siyempre yung kanyang inner intake filter hose, tatakpan din natin ng plastic. Okay? At huwag nyo katutukan ng pressure water. So yun mga kahimas, kailangan natin engine degreaser, blower. Kung wala kayong blower, pwede naman air compressor. Okay, pressure water, and car shampoo, Joy, pwede naman yan. Kung wala kayong foam tank automatic machine, wash mitt, foam, microfiber towel, pwede po yan pansabon sa lahat ng mga abot. Syempre detailing brush para sa mga area na hindi abot ng ating mga daliri. Okay? Paint brush or detailing brush, pwede po yan kahit alin dyan. Okay, so ulitin ko, iwasan niyo na maputol ang kanyang mga sensor, cable. Okay? Lahat ng mga cable, sensor ay iwasan niyo na maputol or mahugot.
Okay, mas tanggal na yung kanyang negative tsaka yung kanyang positive connection, at yung kanyang computer box meron na takip ng plastic hanggang ilalim. Syempre yung kanyang inner intake filter hose may takip na rin na plastic, at yung kanyang ABS may takip na rin na plastic. Okay, huwag nyo lang katutukan ng pressure water. So ayan mga kahimas, gagamit tayo ng brush or detailing brush, pwede po yan, at aluminum cleaner para sa aluminum hose para po luminis. Ayan, pwede po kayo magsuot ng gloves, face mask at face shield. Meron po niyan sa online, Shopee, Lazada, meron po niyan. Napaka-effective po niya, aluminum cleaner. Then after nyo apply yan, pwede nyo po buhusan lang ng kahit tubig. So napakabisa po niyan, aluminum cleaner. Okay, magaling. Lalo ka nilang makukursunadan. Sana all.
Mga kahimas, okay na yung mobilyo. Na-blower natin na maayos. At syempre nakasalpak na yung kanyang positive tsaka negative ng battery. Ayan, okay na. Then make sure na bago nyo isalpak yung negative tsaka positive ng battery ay na-blower nyo lahat ng mga terminal socket sensor. Kailangan ma-blower ninyo ng maayos lahat po ng mga sensor. Ayan, okay? Para hindi magkaroon ng check engine. At check nyo lagi yung mga sensor socket, lalo yung mga cable, baka naputol or nahugot, dahil magkakaroon po yan ng check engine based on my experience po. Kaya para sa mga baguhan ay maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel for more tutorial. So nangyari po sa akin yon, ang naputulan ako ng cable ng cable sensor ng alternator, kaya nagkaroon ng check engine. Okay, yan para sa mga baguhan. Syempre yung aluminum, okay na yung aluminum. Nalinis na natin yung aluminum, malinis siya. Okay, meron po niya sa online or Lazada, basta meron niya sa online, Shopee meron yan, aluminum cleaner. Or make sure na pag ginamit niyo ay iwasan po ninyo na madampot ng bata, dahil napakadelikado po ang aluminum cleaner para sa mga bata, kahit sa atin. At kung sakaling gagamit tayo nun, ay gamit tayo ng face mask at face shield, dahil napakadelikado lalo sa mata, napakahapde. Yan para sa mga baguhan. Yan. Then engine degreaser, okay na rin. Natira natin itong hood, lahat ng mga panel ay natira natin na engine degreaser. Meron din po niya sa online, mga kahimas. Yan. So paanda rin na natin siya. Check natin kung meron check engine. Okay, tignan natin. Yan, naka parking. Syempre ang kanyang cambio. Ayan. Okay, meron siyang check engine. Ayun, normal po yan kapag hindi pa naandar, and mawawala naman po yan. Yun mga kahimas. So wala siyang check engine. Same pa rin nung nangyari bago tayo magsagawa ng pag-engine wash. Ang kinalabasan ng kanyang gauge. Oh my God! Okay. Wow! Engine mga kahimas. So normal. Okay. So yun mga kahimas. Shoutout nga pala sa Iloilo, diyan sa car wash owner. Shoutout po sa inyo, sir. Depende po sa mga sasakyan eh. Minsan po kasi may mga car owner po na nagkakabit ng mga accessories na panibagong accessories setup, diba, sa makina. Kaya mapanuri po tayo. Kung stock naman po ang engine at wala naman po pinalitan, based on my experience, at lagi ko naman po yung sinasabi sa mga sa mga engine wash tutorial ko, depende po sa lugar. Kung nasa loob ang computer box ng sasakyan, ay dapat yung ingatan yung yung intake filter hose na pasukin ng tubig. At siyempre maputol yung mga cable harness or mahugot yung mga sensor socket. Okay? At kung nasa loob naman ng makina ang kanyang computer box, ay takpan nyo ng plastic hanggang ilalim. At kung sakali naman na nagawa nyo naman ang lahat pero nagkaroon check engine wash, after nyo mag engine wash nagkaroon ng check engine, ay tumawag na kayo ng mekaniko. Yung mekaniko na marunong gumamit at mayroong scanner. Okay? Para hindi naman magpaligoy-ligoy pa ang usapan at madidik agad ni scanner kung bakit nagkaroon ng kung bakit nagkaroon ng check engine ang kanyang gauge. Okay? So yun lang ma-share ko sa inyo mga kahimas, ay kumonta kayo ng mekaniko yung mayroong scanner na marunong gumamit ng scanner.
Kasi sayang din yung yung mga pyesa eh. Bibili ka ng pyesa, sayang kasi hindi naman pala yun yung naging dahilan ng check engine. Okay? So yun lang ma-share sa inyo mga kahimas para sa mga baguhang viewers dyan. Ayan, bisitahin mo ang aking YouTube channel for more tutorial. So ayan mga kahimas, wala siyang check engine. Check natin kung naandar. Ayan. So nagana po siya. Basta yun lang mga kahimas, lahat ng mga sensor sa aking terminal or cable ay iwasan nyo na maputol or mahugot yung kanyang sensor. So lahat, yan, lahat ng mga sensor, siyempre yung computer box dito sa mobilyo ay kailangan takpan nyo ng plastic hanggang ilalim. Depende po sa mga sasakyan. Merong mga sasakyan nga, katulad ng sabi ko kanina, nasa loob ng sasakyan yung kanyang computer box. So bali itong mobilyo ay nasa loob ng makina. Siyempre yung kanyang inner intake hose, ayan, takpan nyo rin ng plastic. And tanggalin nyo rin yung battery, siyempre yung kanyang positive connection at negative. At yun, after ninyo mag spray ng pressure water, ay i-blower nyo na maayos lahat ng mga terminal socket. Lahat ng mga terminal socket na inyo makikita. Ayan, i-blower nyo na maayos. Ayan, sa loob. Okay? Ayan. Sa lahat mga kahimas. Ayan. Bago nyo isalpak itong positive tsaka negative, bago nyo paandarin. Okay? So yun mga kahimas, kasama rin siyempre sa paglilinis yung ang hood, kasama rin po yan. Ayan. Okay? Ayan mga sensor. Ayan, sensor. Okay? Then yung gamit din kayo siyempre ng belt or gamit din kayo ng apron. Yan, para hindi naman tumama ang inyong belt sa top coat. Top coat sa headlight, chrome, piano black. Yan, para hindi magkaroon ng deep scratches. Dahil nakakaya sa customer. Hindi lang makina ang inyong panghahawakan na iingatan, kundi panghahawakan nyo rin na iingatan ang panglabas. Kailangan walang gasgas. Kaya pwede kayo magsuot ng apron. Kung wala naman kayong apron, pwede naman kayo magsuot ng short. Yung short na walang metal na bagay or botones, kahit yung mga digarter lang, pwede naman po yun.